Si Hylos na siguro ang isa sa mga pinaka-underrated at hindi na masyado pinapansin na tank ngayon. Sobrang kunat, sobrang sakit at napakatindi rin ang pagsuporta na kayang ibigay ni Hylos sa isang teamfight. Kapag sobrang galing ng isang Hylos user, napakahirap nito labanan at hindi ito alam ng karamihan. Panoorin nyo ang video na to hanggang dulo at subukan nyong gamitin mamaya si Hylos. Napakaganda, napakasarap niya rin gamitin. Hello class, I'm Professor Joseph at this time ituturo sa inyo kung paano ko ginagamit si Hylos. Halos wala o bihira na lang talaga kasi ang may gumagamit kay Hylos ngayon. Shoutout nga pala kay Polly, basketball player yata to eh. At kay Sir Lucky na bumili sa akin ng Redfish Susino. Kung gusto nyo ma-shoutout next video, bumili na rin kayo sa akin ng Redfish Susino. Hindi naman ako sobrang galing, hindi rin sobrang lakas gamitin si Hylos, pero kung may mga pagkakamali at pagkukulang ako dito sa video, pakilagay sa comment section at babasahin ko. Ang gamit kong emblem kay Hylos ay basic common emblem na may Vitality, Wilderness Blessing, and Impure Rage. Sa ganitong emblem set, nakafocus tayo sa HP and mana regen, additional HP at fast rotation at mana regeneration at nagdi-deal na rin ng decent damage gawa nga ng Impure Rage. Ang gamit kong battle spell kay Hylos ay Revitalize dahil sa nabibigay nitong healing effect. Upang magamit natin ng tama si Hylos, dapat nauunawaan natin yung kanyang mga skills. Ang passive ni Hylos ay tinatawag na Thickened Blood, kung saan si Hylos ay nag-gain ng max HP based on his extra mana, at kapag wala siyang mana, pwede niyang gamitin yung kanyang HP para makagamit ng mga skills. Kaya mabilis maubusan ng mana si Hylos kapag naka-on yung kanyang second skill. Ang bilis maubos ng mana niya talaga. Ang first skill ni Hylos ay tinatawag na Law and Order, kung saan siya ay bumibilis tumakbo at kapag hinampas niya yung kanyang palakol, ayan, may stun at konting knockback. Ganyan yung first skill ni Hylos. Ang second skill naman ni Hylos ay tinatawag na Ring of Punishment, kung saan magkakaroon ng bilog. Ayan, grabe yung konsumo nito sa mana at yung bilog na yan, masakit yan kapag nadikitan ka ni Hylos. May slow ka at babagal rin yung pagtira mo, kaya magandang pang counter si Hylos sa mga marksman. Ang ulti naman ni Hylos ay tinatawag na Glorious Pathway, kung saan maglalatag siya ng red carpet. At yung red carpet na yan, bibilis yung takbo niya at mag-heal siya dyan. At slow naman yan sa kalaban. At para sa mga kakampi naman na dadaan dyan, bibilis rin yung pagtakbo ng kanyang mga kakampi. Level 1, dapat second skill yung kunin nyo. Shoutout kay Gab, nakasama ko siya yung Baksha jungler dyan. At tulungan natin yung jungler natin kasi yung second skill ni Hylos, malilish at mapapabilis yung pagkuha ng buff. Tapos dumiretso na ako dito sa pulang red buff ng kalaban. Isa si Hylos sa mga tank na pinakamalakas mag-invade. Dapat alam nyo yan kasi yung kanyang second skill ay napakasakit sa early game. Nag-counter invade rin yung kalaban, kaya parang halos pantay lang sila ng jungler namin. Ayan, tignan nyo dito. Sinusubukan nila akong i-takedown pero syempre makunat tayo. Dahil sa ginawa nila, maagang na first blood si Tigreal. Kapag kayo ay roamer, dapat lagi kayong nakatingin sa mapa at tignan nyo lagi kung ilang segundo na lang bago lumabas yung turtle. Kapag malapit na yung turtle, dapat kumuha kayo na maganda at maayos na pwesto kasi napakatindi na magiging lamang nyo kung sakaling lamang kayo sa positioning. Maaga kayong makapwesto sa turtle fight, lalamang at lalamang talaga kayo. Early game, inuna ko talaga yung Molten Essence kasi kailangan ito ni Hylos. Kapag dumikit si Hylos sa kalaban at grabe yung slow, napakaganda ng Molten Essence doon, malulusaw sila. Kumuha rin tayo ng Tough Boots dito dahil napakaraming magic type sa kalaban at medyo marami rin yung crowd control nila, kaya napakaganda ng Tough Boots dito. Magkakaroon ng bakbakan at kailangan natin tulungan ang ating kasamahan. Bagsak yung Baksha at bagsak rin yung Alice. Kamuntikan na rin ako dito, ginamit ko yung Revitalize ko at yung aking Glorious Pathway Ultimate para makatakas. Dapat maging matalino kayo sa paggamit ng ultimate ni Hylos. Nakita ko nga pala na may asul na blue buff pa dito, kaya binawasan ko muna para pagdating ni Baksha, kukunin na lang niya. Ganon ako kabait. Huwag rin kayo matakot mag-tower dive paggamit yung Hylos. Diba? Tingnan nyo, napakaganda na ulti natin doon, diba? Kaya mapipitas dyan si Moskov. Ang ganda kasi ng ulti natin doon.
Mayroon na tayong Dominance Ice dito at napakaganda ng Dominance Ice dahil meron silang Alice, Balmond at Moskov. At kapag gamit nyo si Hylos, huwag kayo matakot. Kayo dapat mauna pumasok sa team fight. Ayan, 'di ba? Kasi makunat si Hylos, matigas si Hylos, makaka-double kill tayo dyan. Hahabulin natin yung Balmond pero hindi na natin kayang habulin yon. Plano namin dito basagin yung gitnang middle lane para mag-open yung jungle area ng kalaban. Kaso si Moskov biglang lumabas dito at siya ay mapaparusahan. Akala niya siguro kaya niya akong i-take down pero hindi niya alam napakakunat ni Hylos. Si Alice, medyo natatakot siya sa akin. Tingnan nyo, gusto niya lang tumakbo, ayan. Pero hindi ko siya papatakasin, syempre. Ayan, naglatag ako ng red carpet dyan kung saan siya maghahakbang. At inaabangan ko rin yung first kill niya. Hindi siya lilipat doon kasi alam niyang nandoon ako. At nandito na rin yung aking mga kasamahan. Alice na yan ha, nasasaktan pa kahit ako lang mag-isa, diba? Ganon kalakas si Hylos. Magkakaroon ng labanan dito kung saan handa akong tanggapin lahat ng sakit na pinadaman niya sa akin. Nagset dito sa Tiger at mukhang kami ay nalagay sa napakalanganing sitwasyon at ako ay mamamaalam. Pero okay lang, nag-sacrifice ako doon. Kapag tank kayo, dapat marunong kayo mag-sacrifice. Buhay yung carry, naubos sila, 3 sila kapalit ng buhay ko. Ganon ang trabaho ng tank. Meron na rin akong Radiant Armor at napakaganda nito pangontra dun sa Alice at Vexana. 2 mages yan, kinakailangan natin ng Radiant Armor. Kaya kong labanan si Moskov 1v1 kaya hindi ko na siya papakawalan. Naglatag-agad ako ng red carpet doon kasi may slow yun. Pero nandito na rin si Baksha para ako ay tulungan. Mega kill si Baksha. At pagkakataon na namin makakuha ng Lord. Bagsak rin yung Balmond jungler ng kalaban kaya ito ay libreng free Lord. Ang Lord ay nagmamarcha dito sa gitnang middle lane. Ang mali na mga players na to ay nagka-clash agad sila. Wala pang Lord. Napilitan akong tumulong sa kanila at tinatanggap ko lahat ng sakit. Nakikipag 1v1 ako dito sa 3. Nandito na rin yung Baksha para tulungan ako. Yung Moskov nakaka-prit-prit lang siya. Hindi rin ako makalapit sa kanya. At ako ay tutumba sa kamay niya. Akala ko mabubuhay pa ako dyan. Mega kill na rin dito si Kari mga kaibigan. At sinusubukan niyang tumakbo. Gusto niyo makatakas. Nagpop na rin siya ng kanyang vengeance si Moskov. Kung makipag 1v1 sa kanya, double kill pa. Ang Kari, napakatindi naman ng Kari. Nakabili na rin ako ng Blade Armor. At itong Blade Armor, napakaganda pangontra laban dun sa Moskov. Ito na ang huling yugto kung saan naglatag na ako ng red carpet. 4 sila na slow down at na-knockback rin ako dito. Si Alice papasok pero hindi na rin siya makakalabas mga kaibigan. Ang pagkakamali ng kalaban dito, masyado silang nagkumpulan kaya na-knock up sila ng Yushong doon. At pumapalag pa rin naman sila. Okay rin naman yung ginawa nilang depensa pero nagkamali talaga sila doon. Nabuo ko na yung curse helmet ko at napakalaking tulong nito kasi additional HP yan. Bagsak na halos karamihan sa kanila. Wala na silang magagawa. At matatapos na nga yung laban na yan lang yung items ko. Kulang pa ng isang item kasi natapos na kaagad, diba? Yung last item, pwede kayong maglagay dyan ng Immortality or Oracle. Pwede rin Antikiras. Basta kapag magbibuild kayo ng defense items, depende lagi yan sa sitwasyon at lineup ng kalaban.